Good day, Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Pantero. Nais ko pong pag-usapan natin ang plano ni former President Rodrigo Roa Duterte hinggil sa plano niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So, bago po natin talakayin, before going further, ang inyong pong lingkod ay galing ng Mindanao. So, nag-aral po ako dyan ng college 1980 hanggang 1980, nag-aral ako ng college dyan 1980 hanggang 1984 dyan po sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Pagadian City is sakop ng Zamboanga del Sur. So, kumuha po ako ng kurso, nag-self-supporting po ako dyan sa Pagadian City. So, kumuha ako ng kursong Commerce, BSc pa noon. Hindi pa uso ang uso noon is, na term is BSc, Bachelor of Science in Commerce. Bali, nag-supporting po ako dyan. Siguro mga 5 years akong tumira dyan sa Mindanao, sa Pagadian City. Ako po ay nag-self-supporting. Yung kahin ko ay may asawang inchik. Kung sa mga nanonood at alam niyo yung Pagadian, yung pagawaan ng pansit, Mickey Factory, Angkla Mickey Factory, dyan sa Pagadian City. Dyan po ako yan po yung business ng tiyahin ko noon, si Auntie Pilising Pilyapa. Bali, nagtatrabaho ako sa umaga, tapos nag-aaral ako sa gabi. Nag-aaral ako dyan sa SMC, Southern Mindanao Colleges, Pagadian City. So, yan po ako nagtapos ng Commerce, Major in Management. Okay. Talakayin po natin yung plano ni former Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. So, ang magiging kapag ka nangyari yon, Luzon and Visayas na lang ang Pilipinas. Then, Mindanao is Mindanao Republic na. So, nung una kasi, ang Mindanao ay gusto rin kanyan ihiwalay. Ang Mindanao is a promised land. Gustong ihiwalay noon nung panahon ni Normie Suare. Pinamunuan niya yung MNLF noon. So, yan ang kwento dyan. Pinamunuan ni Normie Suare ang MNLF. Ang plano nila noon is ihiwalay ang Mindanao. Kaya gera noon, panahon na yon. Nung panahon ni Normie Suare is gera. Gera. So, dahas. Ginawa nila sa dahas. Gera. Dinaan nila sa gera. Sa plano nilang paghihiwalay. Gusto nilang ihiwalay ang Mindanao noon ni Normie Suare, mga MNLF. So, kaibahan naman itong plano ni Duterte is padaanin niya ngayon sa papel. Ballpen at papel lang yan. Meaning, kung ano yung ginawa nila ngayon sa People's Initiative. Diba, nagpapirma sila, may pinapapirmahan sila, na tapos ni Tambaloslos, may pinapapirmahan na dokumento, kapalit nun ayuda. Yun pala, plano nila ay baguhin ang ating constitution. So, kay Duterte naman, ganun din ang sistema. Hindi na gera. Anong panahon ni Normie Suare, gera noon. Gustong ihiwalay ni Normie Suare ang Mindanao. So, ngayon, panahon ni Duterte, ihiwalay niya ang Mindanao through peaceful means. So, inaatasan niya si Congressman Alvarez, former Congressman Alvarez, siya ay dating Speaker of the House din. Yun. Binigyan niya ng assignment. Inatasan niya si Alvarez na
na ayusin, ikutin, magpapirma sa may gusto. Magpapapirma sila eh. Peaceful means, hindi na gera means. Noon kasi gera, ngayon peaceful means. So, kung matuloy yan, mag-isip-isip na kayo. Siyempre, yung taga Mindanao, may property sa Luzon, may property sa Visayas. Yung taga Visayas, may property sa Mindanao. Yung iba, taga Luzon, may property. Yung ganun-ganun na lang, punta ng Mindanao, punta ng Luzon, Visayas, Mindanao, ganun. So, kung matuloy yan, so, mamili na kayo. Kung saan nyo gusto. Gusto nyo bang manirahan sa Mindanao? Or sa Luzon, Visayas? Kasi Luzon and Visayas na lang matitira pag nangyari yon. So, at least ngayon, peaceful means, maganda ang Mindanao. 5 years din akong tumira dyan, kagaya ng sinabi ko sa inyo, dyan ako nag-aral ng college sa Pagadian City. So, okay yan. Maganda yan. Ayos yan. So, at ayos din yung sistema. Hindi na ito padadaanin sa gera, no? Kundi padadaanin na lang ito sa ballpen at papel. Meaning, papipirmahin ang mga tao. Ganun ang plano para yung People's Initiative na ginawa ni Tambaloslos. Ganun ang plano rin ni Duterte. So, sa mga taga Mindanao dyan, galing ako ng Mindanao, dyan ako nag-aral, mamili na kayo. Sa time na malapit nang mag-prosper yan, siyempre, kapag pupunta ka na ng Mindanao, siyempre, gagamit ka na ng passport or what? Passport na, siyempre, from Luzon, punta ka ng Mindanao, passport. Meron kang passport. Ganun ang sistema dyan. So, yun namang hindi tagal yan. Halimbawa, gusto mo, maganda kasi ang Mindanao eh. Maraming maraming lugar na magaganda dyan. Davao, yan. Zamboanga, Ulu, yan. So, mag-isip-isip na kayo. Pag sa time na yan, bago nila gawin yan, halimbawa, kung alam ninyo na malapit nang mangyari yun, lumipat na kayo ng Mindanao. Yung ayaw sa Mindanao, pumunta na kayo ng Visayas at Luzon. Kung ayaw nyo dyan. So, ganun lang naman. Yes or no, pipirma ka or hindi, gusto mo o hindi, ganun lang naman dyan. Sa peaceful means naman ang gagawin ni Duterte ngayon, hindi kagaya nung una, gera, marahas, dinaan sa dahas. So, maraming namatay na sundalo natin kasi panahon ng MNLF ni Normie Suari, pinaglaban nila yan. Mindanao is a promised land. So, maganda ngayon dahil peaceful means ang gagawin. So, kayo, sa lahat na ng mga nanonood sa sa vlog ko na ito, ano sa palagay nyo? Yes or no? Gusto nyo bang maihiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas? Yes or no? Para sa akin, maganda rin na makahiwalay na, no? Kasi nga, matagal na kasing promise lang yan. Kung if God willing, kasi there is a divine intervention yan. Kapag God willing, if God willing, sa maayos na paraan, at pinaintulutan ni Lord na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, okay yon. Pero kung dadanak ang dugo para lang ihiwalay ang Mindanao, malabo yon, hindi yun God's willing. So kung walang mangyayaring sigalot, bloodshed, gera, at ito ay mahihiwalay ng peaceful, ibig sabihin, gusto ni Lord. Ganun lang yon. So, mamili na kayo, yes or no. Gusto nyo mahiwalay ang Mindanao, yes or no. Ako, okay na rin na mahiwalay ang Mindanao. Kasi, may mga tiyahin ako dyan eh. May mga pinsan ako dyan na nakatira sa Labangan, sa Buanga del Sur, sa Pagadian mismo,
may mga pinsan ako diyan, mga Bilyapa, mga C. Yan. So, yun lang po. So, marami pong salamat. Hanggang doon lang. At sa mga viewers, salamat sa mga viewers. At naway nadagdagan ang inyong kunting kaalaman. Hanggang dito lang po.